pulse, belly has sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. So welcome back to our podcast. So we'll now be starting our second part, SPP 205 to 207. For SPP 205, it will be about post-construction services. So first question po, have you ever been in charge of maintenance work of mechanical, electrical, and plumbing systems in post-construction? Post-construction, not totally, pero nag-handle ako. Pero for around 2 months lang. Kasi sa building lang namin. So, kaya di ko siya masasabi kung talagang na-handle ko siya na matagal. Pero I've handled naman post-construction services. Kasi when you say Sir? post-construction services, ano siya eh, di ba? Admin manager, facility manager, parang basta when it comes to after construction, doon na sila papasok. Maintenance, sir, ganun. Yes, maintenance. When halimbawa magkaroon ng problema sa mga electrical, mechanical, plumbing, harpro, doon papasok si post-construction services like maintenance manager, admin. So hindi lang naman architect ang facility manager. So even electrical, plumbing, as long as na-cover niya lahat, alam niya lahat na kung paano mag-maintain. So walang problema doon. Pero Sir, kung sa akin lang, hindi ko siya na-experience. Sorry. di po, ask ko lang po sana if nahirapan po kayo Nag-handle? mag-handle. Mahirap siya in a sense siguro kung matagal na yung building. Mahirap kasi i-maintain ang building pag once na yung mga parts niya ay yung mga ibang mga parts ng building is medyo dilapidated or hindi mo alam kung saan mo hahanapin. For example, may isang leak. Alam mo ang isang kalaban ng building is leak. Okay? May leak sa isang ceiling, may leak sa isa-isa. For example, yung building namin, 5th floor. So, chinek ko, hinahanap ko, saan nanggagaling yung leak? Sabi ko, ang leak, saan nagmumula? Sa wall. Sa wall yung leak eh. May mark ng water na bumababa. So, chinek ko, yung taas ng floor, wala. Ngayon, chinek ko yung exterior niya. So, doon ko nakita, may butas yung exterior, may pinako. 'Di ba? So, dapat, pag once na post-construction services, dapat alam mo yung pasikot-sikot. So, dapat, ang mahihirapan ka lang talaga dyan is yung mga lumang building na parang hindi mo pa alam, hindi mo kabisado. Pero kung kabisado mo, paikot-ikot, kaya mo yan. Sir, if like nagkaroon po ng leak, and then magkaano po siya, like need pong baklasin yung walls, Magkakaroon ka ng report. maapektuhan po yung foundation. No, Hindi not naman necessarily. yung Yes. structure po, hindi naman po. Hindi. Kasi pag once ang leak, saan ba galing ang leak? Sige, Sa pipe. sa taas. Di ba? O saan ang foundation? Sa baba. So malayo. Okay? Ang magkakaroon ng problema sa foundation, you know what, is the soil erosion. O kaya yung tawag doon, pesticides. Pag hindi nagkaroon ng soil protection, ito, for example, meron akong may isang na-encounter na project. Ang post-construction services niya gawin is magkaroon ng soil protection.
Kasi pag sa hindi nagkaroon ng soil protection, yung lupa niya mag-erode pababa. Kakaroon ng erosion. So dapat alam mo rin yan. Diba? So yun, yung leak na yun, walang kinalaman yun sa foundation. Unless yung problem, malapit sa baba. That's yung sinasabi ko is yung erosion nga at yung pesticides. Okay po. Second question po. Have you been in charge of instructing or supervising third-party services on how to conduct landscaping and grounds? Yes. Nag-ano ako, swimming pool. Nag-ano ako ng contractor ng swimming pool doon sa bayan ng boss ko. Pero ang mahirap kasi doon, una-una, is yung approval ng which pinaklayet mo, yung head ko, yung boss ko. At the same time, budget. So, bilang sa third party ka, or ikaw yung pa-negotiator, dapat kung ano yung gusto ng client mo, ano ng boss mo, yun dapat yung ipapa-implement mo doon sa third party contractor mo. Okay. Third question po. If you have been in charge of post-construction services, how much time did it take before the building would be fine without the architect's supervision? So, pag walang architect, honestly, it will work even without me. Kasi nandun naman yung boss ko. Pero, siguro, let's say na lang na if there's no supervisor in charge, mas tatagal ang project. Bakit? Kasi ang tao, ang tendency nun, maglalaylo. Diba? Kumbaga, lalo pa kung ang contract mo is yung mga gumagawa is yung sinatawag nilang arawan. Diba? So, ang tendency nun, yung mga tao, maglalaylo na, oo, papasok ako ng total, arawan naman ako eh. Diba? Hindi ka contractual. Pero pag contractual ka kasi, na kahit may charge dyan, meron kayong time limit, meron kayong tinatawag nilang pakyawan, may oras kayo. So pag nalugi kayo, pag lumagpas kayo sa oras na yan, lugi na kayo. So di ba? So ang point ko doon, even without architect, even without supervisor, magagawa siya, pero mas maganda kung meron kang in charge, like architect, kasi alam niya kung ano yung gagawin mo. Mas mapapabilis. Yun na lang. Sir, di ba nasabi niyo po na nag-freelance po kayo? Paano po kayo kumukuha ng mga tao? Actually, I'm not freelance contractor. I'm a freelance designer. Ah, I have my parang kasosyo or not kasosyo, parang may kausap ako na ako magde-design. May mga gusto siyang paggawa ng floor plan, ako gagawa. Tapos, siya in charge of construction. So, basa niya sa akin yung gusto na may-ari, and then siya ang bahalang magpa-implement. So, ganun ang naging scenario ko sa akin. Hindi ako freelancer as a contractor. Freelancer ako sa designer. Yan. As a dancer, dati. Okay po. Third question po. Fourth question po. What problems have you encountered with post-construction services? Post-construct encountered, wala namang masyadong madetalye. Walang masyadong mahirap na problema. Yun nga lang, yung delay, yung communication lang with the third party. For example, yun nga yung contractor ng swimming pool, ang tagal niya magbigay ng quotation, and then hindi ka makapag-negotiate kasi there's kami pala ng boss ko kasi meron kaming language barrier. So at the same time, problema ko din yun kasi ang boss ko is Chinese. No, medyo hindi siya masyadong nakakaintindi ng Tagalog o English. Sorry. So yun. So nagkakaroon ng problema. Pero wala namang masyadong malaking problema in terms of post-construction services kung ako mag-in-charge.
So regarding po sa foreign company, malaki po ba yung difference in working from foreign company to a local company po? Depends eh. Kasi ganito yan. Kung ang company mo foreign, siguro they will for me, there's a possibility na mas maganda ang compensation, okay? Pero treating wisely, local, mas okay. Na-gets nyo? Kasi Yes. Pinoy eh. Pinoy sa Pinoy. Na-gets nyo? So, alam ko kung ano nararamdaman mo. Diba? Alam ko kung Pinoy tayo. Pero, foreign, diba? And at the same time, foreign, syempre, ano yan eh, dominating. So, nandun talaga siya sa although nga, maganda nga sabi niyo, maganda ng compensation sa mga ganyan. Lalo pa pag nasa head ka na, nasa taas ka na. So, wisely, kung gusto mo na magandang benefits, di ba? Pinoy ka. Pero kung gusto mo ng magandang compensation, doon ka sa foreign. So next SPP naman po sir is 206 about comprehensive architectural services. So my Mhm. first question po kasi sabi dito sa SPP 206 na yung architect when entering a contract with client, parang sa start pa lang, parang nag-assume sila ng dual role, project manager and construction manager. So ano po yung experience niyo sir in Well, performing a dual role? actually, honestly, hindi pa ako naka-encounter ng dual role. Siguro flexible. Pero sa dual role na project manager and construction manager, since hindi ko kasi, yun nga, hindi ko kasi siya na encounter. Hindi ako nag-project manager self. Siguro construction management nga, in project coordination lang ako. Project architect lang ako ng project. So, there's a project coordination. And then, so ako ang masasabi ko, ang dual role ko lang, designer at the same time. Project coordinator. Diba? So yun lang. Pero yung dual role na project manager at saka construction manager, hindi ko na-experience yan. Pero kung to client and project coordination, yun, nagawa ko. 2 roles. Okay naman po yung na-experience niyo dun sir. Nakakapagod, pero ganoon talaga eh. Kumbaga, experience-wise, yun yung sabi ko sa inyo, matututo kayo. Kasi una-una, how you handle your clients is one of your expertise. Okay? Architect ka. Saan ba nag-uumpisa ang paggawa ng isang building? Di ba sa Plano. architect? Plano, tama. Di ba? So, bago matayo lahat ng 'yan, sino makipag-usap? Architect, 'di ba? So ikaw ang key para matayo ang building. So yun yung point doon. So parang ang sinasabi ko dito, ikaw ang nasa sa yan kung paano mo i-handle. Okay? Nakaka-stress talaga sir na. Kung stress kasi wala namang trabaho hindi nakaka-stress. Na even nga nagtaaral ka pa lang, na-stress ka na eh, 'di ba? 'Di ba? Nandoon ka pa lang sa sleepless nights. Nandoon ka pa lang sa gumagawa ka ng plates na yung kamay mo, gumagano ka na. Na-encounter ko 'yan. Nandun din yung stroke ng kamay mo na sumusulat ka ng mga history of architecture. Yung matay mo pumipikit na, 'di ba? Encounter ko 'yan, pero yung stress hindi maiwasan. Kumbaga, ano mo lang, how you treat it, 'di ba? So, hindi mawawala talaga 'yan. Pero kayang-kaya niyo 'yan, promise. So next question is which part of comprehensive architectural services po na nahanap nyo as a challenging service? Ah,
Pre-design, regular, siguro mas pipiliin ko dito, specialized. Kasi based on my experience, pre-design, regular design, construction, post-construction can be tolerate. Kumbaga kaya ko siyang gawin. Pero pag i-specialize, iba kasi ang specialize eh. Kailangan mo pa mag-major. May ibang specialized dito. I'm not saying na lahat ng specialized. Pero karamihan ng mga gusto ko specialization like urban planning, ah ano pa ba? Interior, 'di ba? Parang 'di ba another course 'yan. So hindi lang yung knowledge mo na stuck ang ina-apply mo. So kailangan mo pa ng another knowledge para sa specialized. So yun ang para sa akin, yung specialized. Pero na-try nyo na po ba, sir, mag-pre-design? Like yung research, planning, analysis, mga ganito. Honestly, insight. If you don't have a client na yung sobrang arte, you don't need that kind of pacing. Ito lang. I'm saying this on actual lang. Kumbaga, pero that's the standard. Okay? So kung halimbawa meron kang client na medyo talagang kailangan mo gawin 'yan. Pero ako sa akin, hindi ko na-encounter yung from pace to pace. Siguro schematic, research, nagawa ko 'yan. Pero yung time na may bubble diagram, hindi ko nagawa. Wala yung mga ganun, hindi na. Diretso na siya. So from schematic, from ano pa ba? Yung site study. Like analysis po. Pinuntahan ko nag-site ocular ako. Yes. Pero not totally the site research itself na ginagawa natin na pagpupunta sa site, yung amihan, yung araw, pupunta pa ganun. Hindi na. Hindi na. Just yung slope lang, and then meron kang pag once kasi ang client mo tumuloy, meron siyang soil test kung mataas yung building. So doon pa lang malalaman mo kung gaano kalaki dapat yung foundation, yung column, 'di ba? And then ano ba? Alam niyo naman 'yan, saan lumalabas ang araw? Sa umaga, Kanluran po. northeast, tama? O yun. So alam niyo na rin na kung saan dapat i-place 'yon. So as a designer, alam niyo na. Pero yung standard ng comprehensive, which is standard talaga na dapat yung sundin. Pero minsan kasi sa actual, I'm saying this na kasi nandun ako sa actual practicing. Na minsan yung mga client hindi na nagre-raise hindi na kailangan ng mga actual standard practice. Kumbaga, pwede mo na siyang magdiretso ka ng schematic, ganun. 'Di ba? Diretso ka ng initial designs, and then architect, doon na tayo pupunta sa plano. Magka-come up na kayo ng color schemes, color swatches, references, color picture reference, and then the next is yung construction phase na, design phase, and then yung material cost, yun. So ganun na siya. So next Okay? question naman po, so in order to perform those services naman po, sir, it is recommended or kailangan po yung mag-hire ng other experts. So would you mind sharing, sir, your experiences working on your project with other professionals? Yes, of course. We need other professionals. Although, as an architect kasi, yung knowledge mo dapat broad. Hindi lang architect ka na marunong ka lang mag-design. Dapat architect ka, alam mo rin kung ano yung mga utilities. What I'm saying is, kung saan tatakbo ang tubo, kung saan ka maglalagay ng saksakan, kung saan ka maglalagay ng poste, dapat nako-considerate mo yan. Tama? Kasi, alam mo, yung ibang professional skills. 'Di ba? So, ano ba? May broad pa siguro yung sinasabi ko, pero naintindihan niyo naman siguro.
Okay. na once na architect ka, dapat broad yung mind mo. Alam mong mag-electrical, alam mag-plumbing, alam mag-structural, 'di ba? So 'yun. Pero sa actual, we need other professionals. So may encounter ako, structural, okay sila, plumbing, kasi doon kasi natututo. Once naka-encounter ka ng mga ganyan, absorb mo, magtanong ka, at okay, ganito pala 'yun, 'di ba? Plumbing, okay, yung pipes pala kailangan naka 45 degrees, 'di ba? Okay, yung wire pala dapat naka 8.0. Okay, may height pala yung outlet, 'di ba? 'Di ba mga gano'n? So kailangan mo talaga ng ibang professionals. Kasi minsan sa site talaga, 'di maiwasan na may mga problema na hindi mo alam, na ang sino makakaalam, ibang professionals lang, 'di ba? Darating 'yan sa punto na yung sprinkler mo magkakaproblema, saan nanggaling yun, sino nakakaalam, yung mechanical engineer, 'di ba? So may senaryo kasi diyan na 'pag once na hindi kayo nagkakasundo sa design, pero napag-uusapan naman 'yan, okey? So, sabi ko nga sa inyo sa site hindi dapat kayo ibang tao, dapat magkakakilala kayo, isang team kayo. Sir, since nasa kumpanya po kayo, nakipag-collaborate na po ba kayo sa mga nasa marketing department, sir? Hmm, Or sales po, paanong ganun siguro. well, ito kasing company ko ngayon, like for example, this is a ano, design build din. Pero we are sa, limited employees. Alam ni Raydel 'yan, okey? So, do'n din sa past company ko, ah, gano'n din. Pero kung ang tinatanong mo is makipag-collab ka, you need to communicate, 'di ba? Unang-una, 'pag once kasi na may mga tanong diyan na, paano bang interpretation? For example, may mga materials or may mga client na hindi alam, dapat magbibigyan mo sila ng ideya pagdating sa pero not totally na spoon feed ka. Kumbaga bibigyan mo lang sila ng ideya. Kumbaga hindi mo totally kailangan na makipag-communicate 'pag may kailangan lang, not necessarily, okey? So marketing kasi 'yan, eh. Sir, Mm. random question lang po. Naka-encounter ka na po ba nung client na friends mo since friends mo sila like ganun, nanghihingi sila ng discount, ganun. Meron, pinsan pa nga, eh. Paano niyo po hina-handle yung ganun? Well, unang-una, Sino po yung Pinoy pinsan? tayo, eh. Siyempre pinsan 'yun, bibigyan mo talaga discount. Wala kang choice, okey ganito 'yan. That's the culture of, Filipino people na, "Hoy, kamag-anak ko, eh, bibigyan naman akong discount niyan." Tama 'yun, 'di ba? Talagang may mga "Uy, uy bigyan mo naman ano, pamangkin mo yung inaano ko, eh, ninong ka ng" may gano'n, okey? Pero kung sa tingin mo na malulugi ka or hindi ko sinasabing na malugi ka or siguro for the sake na hindi ka malugi at natulungan mo siya, kumbaga fair enough, kinakaunti, then go, okey lang 'yun. Pero kung sa tingin mong architect aabusuhin ka, sige ibigay mo lang sa iba 'yan. Sige sabihin mo lang gan'to, "Gan'to na lang ano, or sample, gan'to na lang ate, kuya, may ire-refer ako sa'yo." Refer mo dun sa tingin mong kayang gawin yung budget niya. In a way na hindi siya ma-offend, 'di ba? "Gan'to na lang ate, kasi may kakilala ako, ganyan, baka kaya niya." 'Di ba? Bigyan mo siya ng another option na tipo na hindi sasama yung loob niya, na hindi mo kayang i-take. Pero kung kaya mo, just to be fair, just na sabi mo may mga pinagsamahan naman yung mga 'yan, eh, 'di ba? Okey lang 'yun, design, design wise. Wag hindi kumbaga
Mapunan lang yung pagod mo, pumantay lang kahit di ka kumita or mababa lang. Okay lang yan. Pero kung hindi kaya, bigyan ko option 2, bigay mo sa iba. Yung may kaya. Okay. Next. Sir, next po sige. is SPP 207, yung design build service. Mhm. Since na sabi niya na po kanina na yung company na pinapasukan yung design build, ang tatanungin ko Mhm. na lang po is, ano po yung mga napapansin niyo or na-experience yung mga challenges? Challenges when you have a design build company. Ang mahirap kasi doon, yun nga sinasabi ko sa'yo, wala na sila sa SPP standards. Minsan kasi, ganito yan eh. Ah, ang parang ang pinaka standard na lang ngayon when you have a design build. Tapos kakilala mo, ganito, usap na lang tayo. Bigyan mo ako design. Bigyan ka to ng plano. Adjust mo. Pag nagkasundo kayo, cost, estimate. Pag okay, build. Ganon ang nangyayari. So anong nangyari doon? Nawawala yung standard professional practice. Which is dapat may pacing. Pre-design, design, construction, documents. Tama? Yes. Post-construction. Which is, yun ang nagiging challenge ngayon. Na nawawala yan minsan sa ibang mga design build. Lalo pa pag once na hindi alam yung standards. Pag sa mga um, architectural firm, when you enter an architectural firm, nasusunod yan. Nasusunod yan. Yung mga ganyan. Pero pag nasa design build ka, yung iba, I'm not saying all of the big companies na design build, hindi nasusunod. Pero karamihan kasi, or most likely na ibang company malalaki, hindi na yan ginagawa. Kumbaga, since kakilala ka ba, client kita, kilala kita, muna tayo SPP. Design build tayo eh. Mag-usap na lang tayo. Plano, estimate, tapos. Bidding meron. May bidding yan. May construction bid. Pero, ano yun? Standard. Yun ang standard. Minsan susunod talaga yan. Yung construction bid. As an architect, di ba dapat? As an architect ka ng client, ikaw ang mag-supervise ng bid. Di ba? Kung tama, nasusunod, kung sobra. Di ba? Yes. Pero as an side ka na contractor, di ba? So, dapat alam mo rin kung paano makipag-bid. Sir, yung So, yan. sa ano po, guaranteed estimate cost, may mga times po ba na nag-i-exceed doon yung nagiging project ganun? Based on my experience, yes. Kasi hindi mo yun yung sasabi sa'yo, may mga di ka naiiwasan eh. Like for example, delays, yun nga, may mga ganyan na hindi naiwasan. Sometimes, pag nagdi-delay ka kasi, yung adjustment ng turnover mo, for example, na-adjust ka ng a week. Yung a week na yun, pababayaran sa yan ng owner. So yung doon sa total budget, sa guaranteed maximum mo, na-adjust yun. Okay? So ang tendency noon, yung na-adjust na date, nag-offset. So magagamit mo yun. Okay? So may mga ganong senaryo. Tapos may mga senaryo na yan pa, may mga di sa wag naman sana, may mga nalalaglag na tao, may namamatay, may nahulog sa taas. Ganon, may mga ganong senaryo din talaga. Which is hindi kasi sumusunod sa safety. Diba? So, yun yung nagiging isa sa mga reason kung bakit nagkakaroon tayo ng exceed. Paano niyo po hinahandle, sir, yung ganong scenario na may Well, naapektuhang tao, sir? alam mo, based sa experience namin, sa site, pag once nagkakaroon ng may namamatay, una,
Sino kakargo dyan? Company. Pag mas na habang nasa site siya, tapos na-disgrasya, nahulog, cargo dapat na company yan. Tapos, i-investigate yan. I-hold nila yung construction mo. Ngayon, bibigyan ka, ipopostpone nila, i-delay nila yung construction mo, pahihintuin ka namang ilang days. Tapos saka nila itutuloy yan. So wala kang magagawa. After nun, i-implement mo ulit yung safety protocol mo. O sino ang kailangan na masunod ngayon? Yung safety. 'Di ba? Kasi silang nandoon. Unang-una, at first place, bakit nagkaroon ng problema ng ganyan kung may safety sa site? 'Di ba? Hindi naman dapat nagkakaroon ng. So yun. Oh. So sir, yun na po yung last question. So mag-outro na po na. Okay? So Thank you. first of all, we want to express our gratitude for your time and expertise na shinare niyo po sa amin during our interview. So we are Yeah. truly appreciative of the knowledge and perspective na pinrovide niyo po sa amin. So thank you for your time to meet with us today, sir. So once Thank again, you. ang ating magiting na arkitekto, palakpakan na may kasamang iyawan. Woo! Architect Jonathan! Yes. Thank you, Yung sir. pagkalat. Okay, basta I hope for your sana magkita tayo sa site. Ang maliit lang ang mundo ng architect. Magkikita-kita tayo. Siguro kung nasa site kayo, siguro ako nasa office. Diba? So kung ano man ang ito some of lang sa parang word of wisdom lang. Each architect has a own way or own path. So kung pinili nyo mag-site, kaya nyo, walang problema. Pinili nyo mag-office, production, walang problema. As long as na you love your work, love your job. Okay? Walang problema dyan. Hindi maliit o malaki, as long as nakakatulong ka at nagagawa mo yung trabaho mo, gusto mo yung ginagawa mo, walang problema dyan. Okay? As long as na wala kang nasasaktan tao, wala rin problema dyan. Okay? Just, okay, good luck. Okay po, Good sir. luck to your career. 3 taon pa ba? 2 taon na lang. Um, 3 taon, 2 Um, taon. Kayang-kaya nyo pa yan. Huwag lang sana susuko. po. Di ba rin ang walang tulog kaysa walang gising, ha? Yes. Okay lang yan. Tama. Kung may problema kayo, text me lang. Chat nyo lang ako. Alam naman ni yan eh. Ni Ano po bang pangalan Lisa. ng company niyo, sir? Winco. Small company siya, pero maliit siya, pero hindi na kasi lumaki. Ayaw nilang lumaki. Mga Chinese company to. Okay? Thank you po. Okay. Good luck. Good Thank luck. you, sir. Thank you so Thank you, much sir. po. Thank you. Thank you. Ingat you. po.